I created a portfolio, mga kuys, using Claude Code. So, hindi lang to basta portfolio. It's an interactive portfolio, no? So, as you can see, you can chat here. So, then, meron mga shortcuts. So, ayan, me, projects. Teka, zoom nga natin. Me, projects, skills, fun, and contacts. Basically, pagka-click mo tong me, so, syempre, lalabas yung tell me about yourself, who is RJ. So, ayan. Ito yung mga details na nasa resume na finid ko dito. Tapos, AI-powered din to. So, pwede ka pa magtanong. So, what you can do for me? Sabihin natin ganyan. Kunyari, client ka. Ayan, no? So, syempre, sasagot yan regarding dun sa tanong mo, no? So, as mentioned, connected to sa LLM. So, I use Grok here. Grok na Grok. So, kasi free model lang yon. So, pwede nyo rin gamitin yon on this project, no? So, new chat tayo. Tapos, punta ka sa projects. Ganoon din, ayan, yung mga sample projects na nilagay ko. Tapos, pagka-clinic mo yung ask more, so, syempre, magbibigay ng detailed na information dun sa project na yon, no? Yan, tapos, new chat ulit. Ayan, nandyan yung iba pa, yung skill. So, ito kasi lumang resume na to, yung ginamit ko dito. So, that's my old resume pa. Pero, working niya, no? Then, fun, then, contact. So, mas matutuwa yung client, tingin ko, pagka ganito yung resume nyo, no? Interactive. And meron tong mga design aspect pa na kakaiba. Like, itong rainbow na to, pagka wala ka mouse activity, mawawala yan. Ayan, no? So, as you can see, nawala, di ba? Tapos itong ulo na to, yung head na yan, na avatar, sumusunod dyan sa mouse mo. Or gumagalaw yan pagka may mouse movement. So, additional design aesthetic lang. Or kaartehan lang sa design, no, mga kuis. Tapos, dark mode, light mode, yan. And yun nga, as mentioned, ginawa ko to sa Claude Code lang, no. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko to ginawa step by step. So, mga prompts lang and everything. Tapos, may mga simple na setup lang. So, sobrang dali lang talaga, mga kuis. So, tara, simulan na tayo. Let's go! So, dito muna tayo sa mga kailangan mo, no. So, syempre, una-una, kailangan mo ng VS Code, no, or any IDE. So, in my case kasi, para sa akin, mas okay yung VS Code kasi ito yung mas gamay ko, no. Pero pwede kayong gumamit ng ibang IDE like anti-gravity, cursor, mga ganyan. But I prefer VS Code, no. Then dun sa VS Code nyo, dapat naka-install na yung Cloud Code. So ito, naka-install na yung Cloud Code sa akin. Ayan na siya. Then kung wala pa kayong Cloud Code sa VS Code nyo, punta na kayo dito sa extensions. Tapos search nyo Cloud Code. Ayan. Tapos install lang naman, no. Install, then okay na yan. So, napakadali. So, kung nalilito kayong mag-install ng Cloud Code at mag-setup ng VS Code, mga ganyan, you can check my other video, no? Andun yung full tutorial ko for setting up Cloud Code din. And then, syempre, kailangan mo ng subscription sa Cloud mismo. So, it's $20 per month. So, unfortunately, mga kuys, hindi mo magagamit si Cloud Code ng walang subscription. Investan nyo lang yung mga kailangan and eventually mag-ROI naman kayo dyan. So, okay lang yan. Kung may budget kayo, pero kung wala talaga, hindi nyo to magagamit. And then, kailangan din ng dalawang skill, which is ito, yung taste skill, saka front-end skill. So, ano ba tong mga front-end skill na to, no? Ano ba tong taste skill na to? So, itong dalawang skill na to, mga kuys, front-end, syempre, from the word itself, siya yung magdi-dictate kay Cloud Code kung paano siya magde-design. So ayan, may mga guidelines yan, front-end aesthetic guidelines para hindi lang siya basta-basta magbigay or mag-build ng bara-barang web app or website na kung anong design lang, no? So at least meron siyang guidelines for that. So ayun yung purpose nitong front-end design skill from Anthropic. And then meron pa tayong isa pang choice which is itong taste skill. So ito kasing front-end design skill na to, ginawa to ni Anthropic mismo. So ayan. Ito namang taste skill na to, mga kuys, ginawa naman siya ni Leon Lin. So shoutout sa'yo, Leon Lin, kung sino ka man. So thank you sa pagbuo nitong mga skill na to sa ating Cloud Code. So as you can see, meron ditong iba-ibang skill. So tingnan natin. Taste skill ay yung main design skill. So teaches the AI how to write good-looking front-end code from scratch. So covers layout, typography, color, spacing, motion, and overall visual quality. So kailangan natin ng mga skill na to, mga kuys, para hindi magmukhang generic yung website design natin, no? And then dito meron ding redesign skill. So, soft skill, output skill, minimalist skill, and brutalist skill, no? So, hindi ko na i-breakdown isa-isa to, mga kuys. Check nyo na lang yung link dyan. Nasa baba naman yan, no? So, explore nyo, basahin nyo. So, kayo na bahala. Tapos, tingnan natin yung mga sample. Ito yung ginawa nung taste skill ng mga website. Ayan. So, you can see, ang ganda, di ba?
Ayan, no? Hindi siya generic na website lang. So, ito yung gagamitin natin sa ating interactive portfolio, mga quiz. So, back. Ang kunin lang natin dito, itong pinaka-taste skill since ito yung pinaka-main ano natin na design skill. So, ito, saka itong skill.md na to mismo. So, mamaya da-download natin yan. Tapos, kailangan mo rin ng resume, no? So, ito, nagpagawa ako ng resume kay Claude. Ito yung gagamitin natin, no? So, syempre, para alam nung ating interactive portfolio kung sino tayo, obviously. So, tapos pagka nag-send ng prompts si client or questions dun sa ating portfolio, so alam niya yung sasagot niya, no? So, ayan, ito yung pinaka-context natin or yung pinaka-information nga natin. Tapos, kailangan mo rin ng Vercel account. So, dito tayo magde-deploy ng ating website. So, gawa na kayo ng mga accounts na yan para mamaya hindi na kayo ma-hassle, no? So, okay, I think we can start na. So, gagawin ko, punta ako dito sa aking folder, mga quiz. Gumawa na ako ng Claude Code project. So, nakakompile lang siya dito. So, gagawa ko ng bago. So, new folder, interactive portfolio na lang. So, ayan. Tapos, punta ako sa Claude or sa VS Code rather. So, open ko yung folder na yun na ginawa ko, no? So, file, open folder, tapos ito, interactive portfolio. So, in my case, naka-locate siya or naka-save siya dito sa aking Drive D. So, kaya nandyan yan, no? So, Drive D, Cloud Code Projects, tas ito, interactive portfolio. So, kayo na lang bahala mag-browse na kung nasaan yung folder na ginawa nyo for this. As you can see, it's empty. So, dapat empty talaga since wala pa tayong ginagawa dito. So, gagawin mo, click mo yung Cloud Code, ayan, open. So, close natin to. Hindi natin kailangan yan. Saka itong build with agent na to. Hindi natin kailangan yan. Gagawa tayo ng Claude.md na file. So, ano ba yung Claude.md na file? Yun yung pinaka-brain ni Claude Code on this context, no, or on this project, mga kuys. So, every time na magsasubmit kayo ng prompt or message or chat dito kay Claude Code, yun kasi yung pababasayan niya, no, kung ano yung gagawin niya or ibibigay niya or yung pinaka-task niya dito sa project na to. So, in this case, gagawin ko, balik tayo dito sa ating front-end design skill. Ayan, dapat naka-open yung skill.md na file. Ito yung dapat nakikita nyo. So, download nyo yan. So, yan, skill2.md. So, naka-download na sa akin kasi yung kahapon. So, kaya ganyan na siya, no? So, skill2.md, ito yung pinaka front-end design skill ni Claude or Anthropic. Tapos, da-download ko rin tong skill.md ni Taste Skill naman, no? So, double-click, download. So, dalawa na yung skill ko dito, mga kuys. So, ito, skill 2, saka skill 3. So, gagawin natin, natin yan, idadrag natin to doon sa ating folder. So, open natin yung VS Code natin. Tapos, balik tayo dito. Ayan, ito yung 2 and 3. Tapos, drag ko dito sa pinaka, directory. Yan, or file explorer rather. So, okay na yan. Dapat, i-rename din natin to para hindi tayo malito. So, right-click ko to, rename, front-end design, or skill na lang. Yan, front-end skill. Tapos ito, taste skill. Yan. So, again, ito yung magiging context ng ating instance ngayon sa Claude Code natin, sa project natin. So, every time na magbabato tayo sa kanya ng mga certain prompts para mabuo natin yung web application natin or portfolio application or portfolio website, dito lang dapat siya tumingin, no, sa mga guidelines na to. Pero kailangan nga natin ng Claude.md na file, which is yung magiging main system prompt natin. So, chat tayo dito. So, close natin yan. So, gagawin ko lang is create a Claude.md file for this project. The design guidelines should be from front-end skill or kasi pero tayong pumili ng kahit isa dyan pero mas maganda kung dalawa yung pagpipilian niya. So, tingnan natin kung ano yung magiging output mamaya. Create a Claude.md file for this project that the design guidelines should be from front-end skill or taste skill.md. So, sorry for my English, mga boys. So, pero, yan na yun, no? So, siguro, ibahin pa natin dito. For this website portfolio. Yan, para specific. So, enter. Yan, magbubuo na yan ng Claude.md file niya. So, ito nga, depende sa ating instruction. Tapos, dito, syempre, naka-ask before edits to, mga quiz. So, dapat naka-bypass permissions na yan, no?
So, para hindi na tayo yes ng yes. Kasi pagka hindi siya naka-bypass permissions, puro yes yung i-click mo dyan, no? Or click ka ng click ng yes. So, medyo hassle yon. So, saka, ito lang naman yung i-write niya itong folder lang na to. So, tingin ko okay lang yan. So, hintayin lang natin. Okay, so sabi dito, Claude.md created. It distills both skill files into actionable projects, specific rules covering yan. Active design dial, typography rules and font bans, color constraints and forbidden patterns, etc. etc. So, ito yung pinaka Claude natin. Ayan, Claude.md. So, ayan. So, okay, goods. So, gagawin natin mga quiz. Ito, meron akong master prompt na nilagay dyan sa description. So, check nyo na lang. Yun yung gagamitin ko dito, no? So, gagawin ko is, babaguhin ko lang to. So, using the front-end skill.md. So, kailangan kasi itag natin yun. Ayan, no? Pwede kayo mag-tag ng mga files dito. Ayan, katulad nung ginagawa ko. Para at least mas makita niya yung mga file na pagbabasehan niya or yung mga skill MD files na pagbabasehan niya para mabuo tong portfolio natin. No? Yan. Tapos, meron pa dito, yung resume natin, ito. So, for the full details, extract resume content from this file. So, wala yung resume natin dito, di ba? So, kailangan nating ilipat yung resume natin from downloads folder papunta rito. So, in my case kasi nasa downloads yun. Pero kayo, kung nasaan yung resume nyo, syempre, kunin nyo doon, no? Resume. Ito. Yan. Mark Aldren resume. Yan. Ayun yung natin. Gagawa natin ng portfolio website. So, ayan. So, itag lang natin at Mark. Yan. Tapos, ayan, okay na. Goods na yan. So, sa ngayon, goods na muna to. Tapos, enter or click mo tong submit. Yan. So, bubuin niya na yan yung pinaka-website portfolio natin na syempre, mamaya i-edit pa natin yan. No? Tapos, pagka meron kayo yung dyang nakitang mga prompts na mag-i-install ng PDF reader, mga ganyan. So, allow nyo lang, no, mga quiz. Kasi itong sa akin, naka-install na yung PDF reader na to eh. Si Claude Code kasi, hindi siya totally nakakabasa ng mga file na katulad nito na PDF. So, dapat meron siyang viewer pa, no, na additional file app pa para mabasa niya tong content ng PDF natin. So, hintayin lang natin. Okay, so tapos na. So, tingnan natin yung mga ginawa niya. So, run natin yung server natin, no? So, type mo lang, run local server. Yan. Para makita natin no, yung generate niyang web application or portfolio natin. So, hintayin lang tayo. Ayun, so okay na daw. Running on localhost 3003. Or in your case, syempre iba yan, baka iba. Pero sa akin, 3003 siya. So, click mo lang yon para makita mo yung output. Yan. Excited na ako dito mga quiz kung anong kalalabasan. Tingnan natin. Yan. So, yan. May avatar na. Tapos, may mga ganito na. So, marami pa siyang kulang, no? So, next natin gagawin is kuha tayo ng avatar. So, yung ganito mga quiz. So, yung avatar na to. Yan. Kailangan natin yan. So ito, papalitan natin to ng avatar na Memoji sa Apple or from Apple mismo. So gagawin ko new tab tapos search mo lang Memoji. Or kung meron kayong sariling Memoji, pwede naman 'yon, no. So kung kayo na lang bahala. Ay hindi, GF pala to. Dapat PNG sa JPEG lang mga quiz ha. Ito na lang siguro. Save, ay right click, save image as. Tapos yan, .jpeg. So nasa downloads ko lang naman yan. So gagawin natin mga quiz, syempre pagagalawin natin to, no. So paano ba natin siya pagagalawin? So as you can see ito, 'di ba gumagalaw? Yan. Gumagalaw yan, no. So before nung hindi pa siya ganto, static image lang din yan or ganto lang, normal na image. So, gagawin natin para mapagalaw natin siya ng ganito, i-convert natin ito to video, no? So, paano ba yon? New tab ka, tapos search mo Firefly, Adobe Firefly. Yan, Firefly Adobe or Adobe Firefly. Sign in or sign up. So, ganun lang ulit mga quiz. Adobe Firefly, ito. Click mo tong Firefly. Yan. Tapos, yan, hindi natin kailangan yan. So, images, upload your device. Ayan, ito na lang. Generate. Ayan, okay na. So, tingnan natin. Ayan, okay na siguro to. Ayan, left to right. Ayan. Yan, okay na yan. Kaso, ang creepy nung smile niya eh. So, kayo na lang bahala magpalit niya, no? So, i-prompt nyo na lang. Ayan.
So, goods na yan. So, gagawin mo, download mo. Yan, download, tapos, yan, nandiyan na yan dapat sa downloads folder nyo. Tapos, balik tayo dito sa, VS Code, sa Cloud Code. So, tapos, i-browse nyo yung dinownload nyo kanina. So, ito. Yan, tapos, ilagay nyo dito sa directory nyo, no, or sa Explorer. So, ayan, dapat nandyan siya. Tapos, rename natin, right-click, rename, para, mas maganda. Yan, maikli lang, para mas okay. Avatar.mp4. Tapos, next natin gagawin is, i-convert natin itong MP4 file natin into frames, no? So, kasi, hindi naman talaga to video, mga kuys, no? So, it's frame by frame na image. Tapos, kinode lang ni Cloud Code para magmukha siyang, video or animated. Na, it will follow the mouse track or the movement ng mouse. So, ganun siya. Okay, so, gawin natin is, convert this avatar video avatar to frames. Create a folder and save the frames inside. Yan, something like that. Yan, bara English na lang. So, basta alam niyo na yan. Make sure the files are in WebP. Para mas optimize siya sa website, no? Yung pagka-WebP. Kung JPEG or PNG pa rin kasi medyo hindi ko gusto. Kasi para sa akin, mga images dapat sa website naka-WebP. So, enter or submit. So, gagawin niya, hati-hatiin niya yan, yung file na yan into frames. So, mamaya papakita ko lang sa inyo output. Ayan, so okay na yung frames natin. So, tinan natin. So, andito siya sa public. Ayan, So, ganyan siya mag-animate, mga kuys. So, dapat ganyan. Dapat ito ang starting frame niya. Yung paharap. Yan. So, frame 85. Okay? Next natin gagawin is ito. Itong avatar na to, papalitan natin ng frame. Or yung yung pinaka-avatar natin kanina. Yung generate natin. Change the avatar with the frames you created. It should be animated following the mouse movements. On loading, the first frame should be ito, yung i-mention natin, frame underscore 0085. Yan. So, enter. Yan. Check lang ulit natin or wait natin yung kalalabasan niyan. Okay, so naset na daw yung avatar. So, tingnan natin. Ayun. Yan. Goods. Refresh lang. Dapat ang loading niya is yan. Nakaharap. Yan. Oh, di ba? Ayun. Oh, di ba? Ganda. Goods. So, next, ilagay na natin yung AI model natin, which is yung Grok, G-R-O-Q, para gumana tong mga shortcuts natin, no? So, sa ngayon, syempre, hindi gagana to. Wala pa tayong nakabit na LLM or AI model. So, pag click mo yan, wala yan, no? So, ayun, di ba? Wala. Wala pa. So, yun ang gagawin natin. So, punta tayo dito sa new tab, tapos search mo Grok. Yan, G-R-O-Q. So, kung wala ka pang nagawang account dito, sign up ka na lang, madali lang naman, by clicking, start building, tapos, in my case kasi, naka-login na ako, ayan, no. So, meron akong account dito. So, gagawin ko na lang is create API key. So, habang creating yan, mga koys, i-ano muna natin, no, bakit Grok. So, si GROQ kasi is free, mga koys. So, and maganda na to for our use case, which is yung portfolio nga natin, no, para hindi na tayo gumastos sa, sa LLM na gagamitin natin, no, sa ating portfolio. And itong GROQ or Grok, okay na rin naman to eh. So, mamaya matitingnan natin or makikita natin yung magiging output ng ating mga, yan, yung mga responses nga. So, testingin natin mamaya. So, okay na yon. Copy ko lang tong API key ko. Then, balik tayo dito sa ating VS Code. Tapos, hanapin natin yung env example. So, ito yung Grok. So, you have two choices pala, mga kuys, sa pag-a-apply nitong API key. So, pwedeng i-edit yung direkta itong env example. Or para mas pulido, siguro i-chat nyo na lang siya, mga kuys. Kasi, upon providing yung GROQ na API key or Grok API key, gagawa siya ulit ng bagong file, which is yung actual na env, I assume. Kasi, ito na yung gagamitin nyo for your portfolio, no? So, siguro gawin natin, chat na lang natin. So, sabihin nyo kay Cloud Code, I am going to use Grok as a chat model. Here is my API key. Yan. Again, hindi pwedeng i-share yung mga API keys natin or else,
syempre, mauubos yung credits natin, no? So, dapat hindi niya sinishare. Pero, by the time na pinapanood mo to, obviously, i-delete ko na yan. So, ayun, di ba? Okay na, nakapag-create siya ng file which is env local. So, mas maganda talaga pagka chinachat eh. Ayan, no? So, ito kasi example lang to eh. Hindi to babasahin nung actual source code natin na generate ni Cloud Code. So, ito na yung pinaka-env file natin. So, env means environment, mga variables. So, ito yung file na kung saan natin ini-store yung mga sensitive na information, yung mga passwords, API keys, token. So, importante yan mga quiz. So, check natin kung gagana na siya. So, try natin mga quiz. Refresh tayo ulit dito. Tapos, click natin. Ayan, show me your, how can we collaborate? Yan, wala pa rin. So, sabihin natin kay Cloud Code, my chat is not working. Please fix. Yan. Mga ganyan lang naman na na prompts. Kumbaga, utusan nyo lang talaga siya kung ano yung gusto nyong gawin sa kanya. So, ayusin nyo na yan. Tapos, I think kailangang i-restart yung server para mag-apply yung changes natin, which is ito nga para mabasa tong env na Grok API key. So, tapos i-adjust yung code accordingly, no? Doon sa mga na-generate niyang file. Kailangan niya mabasa itong env local natin. So, hintay lang tayo ulit. So, okay, I think na-apply niya na to, yung Grok API key. So, and right now, it's using Llama 3.370B Versatile. So, ayun yung model, no? So, to be honest, hindi ako familiar sa mga models ni GROQ or Grok. So, tingin ko okay na tong na-setup ni Claude for our use case. Tapos, niran niya ulit sa bagong link or server or port. Localhost 3004 na tayo. So, click natin yan. Tanggalin na natin to. So, ayan. Pwede na natin i-try yung ating chat, no? So, try natin to. How can we collaborate? Ayun, nag-response na siya. So, ayan. Collaboration is my favorite way to work. As RJ's AI can connect you with Mark Aldrin. So, medyo nagkagulo-gulo yung niya. Dapat Mark Aldrin yung pangalan niya eh. Pero kasi dun sa prompt na ginamit ko, hindi ko pa naayos yung name. So, kumbaga, generate ko lang yung or tinag ko lang yung resume doon. Pero, sa prompt nyo ngayon, obviously, okay na dapat yan, no? Dapat kung ano yung pangalan na nandun sa resume, yun dapat yung lalabas dito, mga quiz. So, kayo na lang bahala mag-fix niyan. So, that would be your assignment. So, okay na yung ating LLM or chat model, which is Grok. So, pasok tayo sa ating next step. So, check natin tong ating main or pinaka natin, prototype. Ayan. So, mag-add tayo ng rainbow. Ito, yung rainbow effect na to. Or siguro tayo muna tayong mag-add ng light mode, dark mode. Itong original natin, meron siyang dark mode, light mode, no? Whereas ito, wala. Ayan, no, wala. Dark lang. Ayan. Add tayo ng light mode, dark mode. Tapos, itong chat mode na to. Ayan, no, medyo may padding ng konti. Try natin ayusin. Tapos, yung mouse effect, itong rainbow na to. So, try natin gayahin. So, yun muna. So, meron akong mga prompts dito, mga quiz. Actually, nandyan yan sa nyo. Nasa comment section din or nasa description box pala. Pwede nyo nang i-copy yung mga prompt na yan, no, para magkaroon siya ng mga ganitong effect. So, balik ako dito sa Cloud Code. Tapos, paste ko lang yon. So, yan. Hindi, ito. Tanggalin na lang natin yon. So, yan. Tapos, reduce chat box. Add interactive rainbow liquid gradient effect following the mouse. Effect should fade away on mouse inactivity. Add liquid splash effect on mouse click. So, yan. Submit natin. So, medyo matagal-tagal na, na thinking, finagling, kung ano man yung sinasabi ni Cloud Code. So, hintay lang tayo ulit. Okay, so it's done. So, check nga natin kung meron na yung mga nilagay natin. Ayun. Refresh. Cannot read properties of undefined. Call. So, troubleshoot lang natin. So, chat lang natin. I cannot browse the site anymore. It's broken. Please, and it's broken. Yan. Pagka may mga ganyang instance talaga mga quiz, kailangan talaga ayusin ng ayusin. So, unpredictable tong mga ganito. Pero ngayon at least nakikita natin and napapakita ko sa inyo yung mga discard ko kung paano ko ito inaayos. So, sobrang dali lang naman talaga mga quiz. Prompt lang talaga. So, hintayin lang ulit natin to. Ayun, so okay na raw ulit. So, tapos inend niya yung mga session. So, ito, 3004. Ayan, okay na pala. Ayan.
It will be on the 3000 or next available port. So again mga kuys, yung mga ganitong instance, depende to sa magiging ano nyo. Kung ano yung magiging scenario nyo. So in my case, iba-iba, may error, tapos minsan nagka-crash or minsan may kulang na mga elements. So okay lang yun mga kuys. Ganun talaga. Nung time na ito kasi binuo ko, wala akong naging problema sa mga issue about do sa mga access, mga ganyan. So, such that dito sa build na to, doon lang ako nagka-issue. So, ito may issue rin yung rainbow niya. So, meron siya pero, ayun o, iba. Compared dito, ayun o, same prompt lang naman yung ginamit ko eh. Kung ano yung ginamit ko na prompt dito, yun din yung in-apply ko dito. Pero, magkaiba sila ng output. So, ayan o, hindi maganda. So, ayusin nyo na lang yan mga kois. So, assignment ko na lang yan sa inyo. So, next natin gagawin is mag-add na tayo ng project. So, syempre, wala tayong mga project pa. Ito, show me your best projects. So, sa ngayon, ayan, naka-list lang. So, medyo boring kasi yan. Pero at least meron, no? So, ang maganda, kasi dito sa aking ginawa nung una, pagka-clinic mo yung project, ayan, no? Mga thumbnail, tapos may ganito, ask more, mga ganyan, ask more, ask more. So, gagayahin natin yan, mga quiz. So, i-list down muna natin, no, yung mga project natin. AI-powered lead qualification pipeline. So, maglagay lang ako ng notepad. Kasi mamaya igagamitin natin yan sa ating screenshot, no? So, ito, automated content repurposing. Tapos, AI customer service. Tapos, document intelligence platform. Tapos, maghanap tayo ng mga example, no? So, N8N workflows. Example. So, ito, mga kuys, itong ginagawa ko is on this scenario lang, no? Kasi, wala akong mga sample na workflow for this. So, gagamit na lang ako ng mga dami na image na N8N workflows, no? So, pero syempre sa inyo, obviously, meron kayo mga ganito. So, syempre, inyo ilalagay nyo, no? So, ito, save ko to. Yan, 1. Tapos, 4 yung kailangan natin. Para meron lang tayo mailagay dun sa ating portfolio website, no? Save image. Yan. Unnamed 2. Yan. So, 4 na. So, new folder or open folder rather. Tapos, dito tayo sa Cloud Code, ililipat natin yung mga dinownload natin, no? 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos, gagawin natin, ipapangalan natin to. I-rename natin tong mga to. So, or siguro maglagay na lang tayo ng another folder. So, project images na lang. Right-click, new folder, project images. Yan. Tapos, i-move natin to. Yan. Control-click yung ginagawa ko. In case na di nyo alam yung ganito. So, project images. Yan. Move. So, para nandyan lang lahat ng project image natin. Rename AI-powered lead qualification. Tapos, ito. Sample lang to mga kuys ha. Again, kung meron kayong mga actual na workflows ng screenshot ng workflows nyo, ayun yung ilagay nyo rito. So, rename intelligence. So, okay na yan mga kuys. Tapos, add tayo ng prompt natin. So, ito yung prompt for our project. So, show inline in chat when project's chip is clicked. So, show 4. Ayan, 4 project cards with screenshots, title, descriptions, key metrics. So, projects natin, ito, ayan, 1, 4. Tapos, i-mention natin yung file, AI-powered. Ayan, automated content, tapos AI customer, tapos document. So, ayan, goods. So, submit. Then, hintay tayo ulit, obviously. Ayan, so okay na rin yung project natin. So, tingnan nga natin. So, new chat. Uy, bilang lumaki yung natin bilang gumanda. Parang umokay So, check natin yung show me your best projects. Ayun, so, di ba? Ayan, nandyan. So, wala yung ask more na button. So, inano niya lang dinitiled niya lang. Pero, okay na rin siguro to. So, pag clinic ba, wala mangyayari. Yung sa kabila kasi, di ba, merong, ask for more details or something. So, dito, wala na. So, yun ang idagdag nyo, mga kois. So, ano pa bang mga kulang dito? So, ayun, may mga kulang ka pang, features. Yung mga, rito, icons, wala pa. Siguro, idagdag nyo yun, i-prompt nyo na lang din.
i-rewind nyo na lang tong video na to. So, check nyo ulit yung kanina na, na portfolio na inano natin. So, wala na kasi siya eh. Nag-end na yung server nun. So, hindi ko na siya ma-up. Light mode, dark mode, okay naman. So, ito, yung rainbow na to, baguhin nyo. Tapos, yung click, okay naman yung click para sa akin. Ayan, no? Maganda naman siya. Ito lang, medyo nakairita lang yung rainbow. Hindi siya ganun nung kanina na maganda tignan, no? Yan, ito, sumusunod naman. So, goods. So, tapos, what's your process? Tingnan natin. So, try ulit natin magtanong mga kuisa. How can you help me? Yan. Kulang. Yan. So, okay naman yung sagot niya kahit papano, no? Such that may mga kulang lang siyang mga features na hindi nailagay. Saka itong rainbow, hindi nga okay. So, okay na lang ba mag-ayos niyan mga kuisa? Tahaba na yung video natin kasi prompt tayo ng prompt. And then, down na tayo sa ating last step mga kuis. Assuming na natapos na kayo sa fix ng mga ito yung mga ibang parts ng inyong portfolio. So, sa ngayon, okay na ako dito. Sa ngayon pero syempre, kung may time ako, ayusin ko yan, no? So, para mapakita ko na rin sa inyo kung paano ito i-deploy. Punta tayo dito sa GitHub, mga kois. Kung wala ka pang account sa GitHub, gawa ka na lang, tapos login. Tapos, punta ka dun sa homepage. Ayan, ito yung homepage mo. So, tapos dito sa left side, meron ditong new. So, click mo yung new. New repository to. So, dito natin isa-save yung mga files ng ating web application or portfolio website, which is ito nga. So, sa ngayon, nakasave siya dito, no, sa locally. So, lahat to dapat ma-save natin sa GitHub repository para ma-deploy natin sa Vercel para maging live website siya. So, ngayon kasi, yung portfolio nyo, naka-local host, ibig sabihin, dito lang siya accessible sa computer na to, no, or sa machine na to. So, pagka lumabas ka at connect ka sa Wi-Fi, hindi to gagana. Hindi mo ma-access yung localhost 3001 sa labas. So, ayun yung gagawin natin. I-deploy natin siya para maging online siya. So, okay, proceed na tayo. So, new repository. Repository name. So, my portfolio. Ayan, ganyan na lang, no? Tapos, ito yung visibility. Gawin natin private. Yan. May portfolio website siguro. Yan. Create repository. So, tapos okay na yan. Ito yung repository mo. So, in this case, walang laman to or walang mga files. Kaya ganyan siya, no? So, next natin gagawin, click mo yung profile mo dito. Tapos, settings. Tapos, developer settings. Tapos, personal access tokens. Tapos, tokens classic. So, generate new token ka. Generate new token classic for general use. Verify ko muna yung email ko. So, yan. Nagano pa ng OTP. Wait lang mga quiz. So, syempre, for security purposes, kaya may ganyan. Yan. So, okay na. New personal access token ko, classic. Note for portfolio deployment. Yan. Yan na lang. Tapos, expiration natin siguro. Gawin mo na lang no expiration kasi baka gusto mo pa itong magamit in the future. Tapos, ang scopes natin or yung kayang gawin ng token na to is ito lang, yung repo access lang. So, by this, makakapag-publish si Cloud Code or makakapag-push si Cloud Code ng mga files dito since meron siyang repo access. Okay, access to commit, access to deploy, etc. etc. So, yan lang muna sa ngayon yung ating kailangan. Kasi si Cloud Code yung uutusan natin para ma-deploy natin yung mga files nung website natin dito sa GitHub or sa Git repository. Then, generate token. So, ayan, copy. Balik ka sa Cloud Code. Sabihin mo, I want to deploy this to GitHub repo. Here is my token. Tapos pag-enter mo, siya na yung bahala mag-push dun sa repository na may access siya, no? Dapat pala nilagay ko yung pangalan. Hindi ko nalagay yung pangalan ng repo natin. Tanungin niya, sana. So, hintay lang tayo. Okay, so, okay na yun. Na-deploy na siya dito sa repository na to. Problema kasi, di ba gumawa tayo ng repository kanina? Nakalimutan kong i-point kung saan niya isa-save. So, ginawa niya, gumawa siya ng bagong repository which is ito, Interactive Portfolio. So, tingnan nga natin. So, okay lang naman yun, no? So, yan. Andyan na lahat ng ating, yan, yung mga files natin, no? So, pwede na itong i-deploy sa Vercel. So, next natin gagawin is, deploy this to Vercel. Yan. Tapos, magbibigay siya ng mga instructions on how to deploy this sa Vercel. So, sundan lang natin yun, no? Ayun. So, actually, hindi siya nagbibigay ng
hindi siya nagbigay ng instructions mga quiz. So, chinek ko lang kung magbibigay siya ng instructions pero in this case hindi. So, turo ko na lang sa inyo yung step by step sa Vercel. So, okay na to kasi as long as naka-deploy na kayo sa GitHub, pwede nyo nang gawin yung deployment manually no, sa Vercel nga. So, gagawin ko, punta ako sa new tab, tapos Vercel. So, again, pagka wala pa kayong account dito, pwede kayong gumawa, no? Siyempre, gawa na lang kayo. Tapos, add new project. Yan, add new, tapos project. Tapos, import git repository. So, ito yung kaninang ginamit natin or yung ginawa ni Cloud Code para sa atin kasi hindi natin to. Ay, ito, my portfolio website. Hindi natin to na, na point dun sa Cloud Code nga, no? So, nakalimutan natin. So, pasensyus. Pero at least gumawa na siya ng bagong repository. So, click lang natin yung import. So, pagka hindi mo pa nakikita yung import pala, dun sa, sa previous step, meron dun login with GitHub. So, sort of tapos i-allow mo na lang yung mga permissions dun, no? So, madali lang naman yun, mga koys. So, obviously, okay na to. Tapos, deploy. Ayun, so, deployed na siya, mga koys. So, tingnan natin kung ma-access ba natin, no? Pagka click mo yung dashboard or something, tapos, eto, click mo tong domain. Ayan yung pinaka-subdomain nung app mo. So, ayan, nandyan na siya. So, ito na, makikita mo na to. Dito, no, by accessing this. So, check natin kung nakapag-reply siya. So, obviously, tingin ko hindi pa. Pero sana gumana. Ayun, wala. Ayun, no AI provider configured. So, add Grok API key or open API key to env local. Pagka nakita nyo yung error na yan, ilagay nyo lang no dun sa Cloud Code. So, it was deployed to Vercel. Yan. Siguro magbibigay siya ng instructions dyan. Pero ako, alam ko na yung gagawin ko eh. Okay, pero sa ngayon, papakita ko lang sa inyo, no? So, ayan. The site is live but missing the API key. So, you need to add Grok API key to the environment variable. So, ayun, no? Ayan. So, dito yon mga koys. So, Vercel, dashboard, settings, environment variables. So, back tayo dito sa ating Vercel. Ayan. So, dito daw sa project, punta ka sa settings, environment variables. Tapos, dito mo raw ilalagay yung Grok API key mo. Ayan. So, back tayo sa Claude. Ayan, Grok API key. Ayan. Tapos, value. Yan. Tapos, save. So, ganun lang, no? Then, ano pa bang sabi? So, i-redeploy natin kasi para ma-apply itong changes natin. So, back tayo dito sa, dito sa main, deployments. Click mo to. Tapos, itong 3 dots. Tapos, redeploy. So, redeploy. Tayin mo lang, syempre, bago matapos. Okay, so, live na ulit. Tingnan natin. So, click lang natin to. Tapos, yan. What tools do you use? Yun, so working na yung ating chat, di ba? Show me your best projects. Yan, di ba? Tapos, what can you do for me? Ayan, tingnan natin kung okay na yan. Yun, so okay na, di ba? Working na. So, goods. So, again, mga koys, yung mga extrang adjustments, kayo na lang bahala mag-prompt nun. Katulad nito, yung sa effects ng rainbow, so hindi siya maganda. Tapos, yung mga boxes dito, katulad dun sa intro. So, check na lang yung intro. Nandun yan. So, feel free to add kung gusto nyo i-add. Kung hindi, okay lang din kung kontento na kayo dito. So, tingin ko, goods na to. Kasi interactive siya and mas matutuwa yung client pagka ganito yung portfolio nyo. Imbes na normal na portfolio lang, no? And, nakakatuwa pa mga quiz. Ginawa natin to via Cloud Code. So, lahat prompts lang. Wala tayong nilagay na any single of code, no? So, sobrang dali lang gawin. Imagination nyo na lang talaga yung limits, no? Mga quiz. So, ang lupet, ang galing. So, check nyo yan. Tapos, nga pala, may nakalimutan ako. So, in case na meron ka ng bagong domain or meron ka ng nabiling domain, punta ka lang dito, syempre sa, dito sa domains. Teka, settings, tapos, wala yung domains. Saan ba yung domains? Ito pala, domains. So, add existing. So, lagay mo lang yung domain mo. So, kunyari, ito ay myportfolio.dev. Sabihin natin ganyan. No? So, save. So, pagka in-add mo yan, kailangan mo munang ilagay ito. So, meron siyang, ito, yung A record saka TXT record. No? So, ilalagay mo yan doon sa hosting provider. Isa-save mo yan kung ano man yung hosting provider mo.
So, kung GoDaddy, Hostinger, or Namecheap, mga ganyan. So, ayan. Ang ilalagay mo dong name daw is CNAME, tapos www, tapos ito yung value. TXT record, underscore Vercel, saka ito. So, sobrang dali lang naman gawin yan mga koy. So, explore nyo na lang. And then, additionally, meron pa akong ipapakita sa inyo mga quiz. Kung ayaw nyo ng portfolio na to, so meron akong nakitang website, portfolio GitHub. Ito, a list of developers portfolio for inspiration. So ito, nakita ko tong repository na to. Pwede kayong mag ng mga inspiration dito, mga quiz. Ayan, no. So kunyari ito, mas maganda siguro ito. Ito na lang. Para mas ma-visualize nyo yung mga Yung kaninang nakita nyo, dito kayang ginaya dito sa website na to. Ayan, no. Ang ganda, di ba? Hindi lang 100% talaga na-achieve. Pero kung lulipatan nyo yung mga prompts nyo, possible magagaya nyo to and tsagain nyo lang, no. So, ito kasing ganitong portfolio, may bayad to, ayan. Dito yan. So, fast folio. Ayan, no. So, may bayad siya. So, naisipan ko lang gawin sa Cloud Code and okay naman yung nagawa kong una, no. So, tapos, yan. You can check other portfolio pa rito kung gusto niyo ng inspiration. Tapos, try nyo gayahin sa Cloud Code. Pero, syempre, add your personal touch, no. Huwag nyo lang basta-bastang gayahin. Katulad naman nung sa atin, meron naman yung personal touch kahit papaano. Yung gumagalaw yung ulo. Kasi dito, hindi gumagalaw yung ulo niya eh. Ito lang, no? Yung rainbow lang, pero yung ulo hindi. So, ayun yung personal touch ko na dinagdag, no? Dito sa project natin. Itong link na to pala, nandyan din yan sa baba. So, you can check na lang din. So, lahat nung ginamit ko, yung links, yung prompts, mga skills and everything, lahat yan nasa baba. So, check nyo na lang lahat yan. And, ayun, I think that's it for this video, mga kuys. So, kung nagustuhan mo tong video na to, like and subscribe ka naman. And comment ka na sa baba kung gusto mo pa ng more content about Cloud Code. So, ayun yung magiging series natin. And kung gusto mong matuto ng AI automation or naghahanap ka ng community ng mga AI automation specialist or tech VAs, you can check our link sa baba so you can join, no? So, kung gusto mo ng active na group, sobrang active kasi meron tayong 24/7 na Zoom. Tapos, meron tayong group chat kung saan pwede ka magtanong ng mga questions about AI, go high level, or kung ano man, no? So, check nyo na lang yan. So, yun. Thanks for watching and see you on the next video.